Nagbabala ka na ba na kukuha ng passport? At nais mong alamin kung ano ba ang listahan sa mga ID na tinatanggap sa DFA? Sa video na ito ay tuturuan kita. Dahil isa ako sa mga nakakuha na ng passport, gusto kong ipaalam sa inyo ang aking journey. Lalong-lalo na gusto kong ipaalam sa inyo kung ano man ang mga listahan ng mga IDs ang tinatanggap sa DFA. Dahil may standard lang po ang DFA kung ano ang mga tinatanggap nila na dokumento na galing sa atin. Sa video na ito, gusto ko ding ipaalam sa inyo kung ano yung mga mabilis na makuha na IDs. Nang sa gayon, meron kayong idea, kung wala pa kayong IDs ngayon, meron kayong madaling kunin na IDs. At yan ang ating pag-uusapan dito sa video kong ito. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po, si Ruel Mendoza Tahanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, mag-comment ka dyan sa baba. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano ba ang mga IDs ang kanilang i-prepare o kanilang kukunin para sa pag-process ng kanilang passport, i-share mo na itong video sa kanila. At kung may katanungan ka pa patungkol sa content na ito, i-comment mo lang dyan sa baba dahil handa akong magbigay na kasagutan based natin sa research para naman legit ang ating mga sinasabi. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka sa mga i-upload ko pa na videos dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At halina't ating pag-uusapan ang content na ito nang sa gayon meron na kayong ideya at i-prepare nyo na ang iyong papel at ballpen, isulat nyo ang lahat ng inyong kinakailangan na malaman ng mga detalye. Ating pag-usapan ngayon. Kung ikaw ay nagtataka kung ano ba ang aking ipinakita at dinala sa pag-process ko ng aking passport, ito po ay ang Pag-ibig ID, PRC ID, Voter Certification, PSA Birth Certificate, TIN ID. In short, dinala ko lahat ng aking mga kagamitan para pagdating ko doon, wala na silang hahanapin pa. At sa aking pag-process, yun nga, wala na silang hinahanap sa akin kasi ibinigay ko na lahat ng kinakailangan nila. Pero ang natanggap lang that time is ang aking PRC ID, PSA Birth Certificate, at ang aking voter certification. So, tinignan din nila ang aking TIN ID at lahat ng yun naging successful ang aking pag-process. Pero ngayon, kung ikaw ay nagtatanong, ano nga ba ang listahan sa mga IDs na tinatanggap sa DFA? Ito na, makinig. Unang-una, kung ikaw ay merong SSS ID at natanggap mo na ito, pwede pong gamitin as your proof of identity sa pag-process mo ng iyong passport. And good news, sa lahat po ng mga hindi pa nakakuha ng kanilang SSS ID or UMID ID, sa mga nakapag-apply noong 2017 August hanggang December 2020, pwede na pong ma-release. Puntahan nyo po sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo dahil i-release na po sa inyo ang inyong unclaimed and undelivered na SSS ID. So yan, pwede yang gamitin as your valid ID na maipakita as proof of your identity. So kung wala ka namang SSS ID at hindi mo naabutan yung ibinigay ko na duration, pwede naman ang GSIS ID. So kung meron kang GSIS ID, so that's a good thing. And UMID card, tinatanggap din nila. At saka yung LTO, driver's license. Mapa-professional and professional or student permit. As long as yung student permit is naka-card siya. And next na tinatanggap is yung PRC ID. Isa sa mga dinala ko sa aking pag-process, sa pagkuha ng aking passport. So kung ikaw ay lisensyadong mamamayan, so if you are professional
person. So, pwede mong dalhin as one of your document na ipakita mo doon sa DFA ang PRC ID. And kung meron kang national ID, so ito, national ID, actually, recently ko lang ito natanggap, ang aking national ID. So, pwede ito siya gamitin sa pagkuha mo ng passport. If hindi po pa natanggap ang iyong national ID, so pwede kang pumunta sa pinakamalapit na PhilSys sa inyo at ipatrack sa inyo, ipatrack sa kanila ang iyong status ng iyong national ID at humingi ka ng electronic copy dahil pwede yon, dahil sabi sa DFA, pwede yon, tinatanggap nila yon dahil sobrang tagal nga naman na i-release ng yung PhilSys ang mga IDs. Mabuti natanggap ko na sa akin ang aking national ID. So, OWA card, if you are an overseas, yung nakapag-abroad ka na at gusto mong mag-renew, so isa sa mga pwedeng tatanggapin ng DFA is yung OWA card. And kung naabutan mo pa ang voter's ID, so good thing. Pero as of now, hindi na kasi nagre-release ang COMELEC ng voter's ID. So ngayon, ang inirelease lang nila is yung voter's certification. But ang voter's certification na tinatanggap ng DFA ay yung original talaga is nasa Intramuros. So kung kaya mong pumunta doon, kumuha ng iyong voter certification, kunin mo. Pero kung hindi mo kaya, just find another document na lang na pwede mong makuha agad dahil napakahirap if pupunta ka pa doon. Kasi noong una, na nag-release naman sila, pero ngayon, doon na talaga yung original copy sa Intramuros, which is malayo kung ikaw ay nakatira dito sa Mindanao, kagaya sa akin. Ako ay nakatira sa Mindanao. Kung pupunta ako doon, nako, ilan pa yung gagastusin ko na pera para lang magkuha. And, ang voter certification, nag-worth lang po siya ng 75 pesos. So, mas malaki pa yung pamasahe ko papunta doon kaysa sa babayaran ko na document. So, pwede naman siguro kapag meron kang time na makapunta doon, makagala doon sa Luzon or sa Intramuros ka makapunta. So, kunin mo lang what I mean, pwede mo siyang puntahan at kunin if you have time, kung kaya mo. Kung ikaw ay malapit lang. Pero kung malayo, so pag-isipan mo mabuti kung kailan mo kunin if need mo talaga. And next is, kung ikaw ay senior citizen, kung kukuha ka ng passport or kung need ka magkuha ng passport, so you need to use as document sa pagpa-process is yung senior citizen ID. And pwede ding tatanggapin, pwede. Ito yung isa sa mga tinatanggap, yung Seafarer Record Book. Ayan, so kung ikaw ay mayroong ganyang dokumento, pwede mo yang gamitin sa pag-process. At saka postal ID. Itong postal ID, isa sa pinakamabilis na ID na pwedeng kunin, no? And if you are a minor, ang dalhin mo lang is yung student ID mo. Kasi di man pwede. Pero if you are adult na and gusto mo magkuha, isa sa mga pwede mong dalhin is yung student ID mo at dala ka pa ng isa pang document as proof of your identity. And yan po ang mga listahan. At meron pa pala, passport. Pwede yung passport. Ang passport, if palapit na siya mag-expired, pwede mo siya magamit as sa pag-renew mo. Wala nang other documents na hinihingi, yun na. Pero hindi dapat expired na ha. Yung patungo pa lang ma-expired. So example, ma-expired siya December, dapat ngayon kapag pa-renew ka na. And kung maraming tatak, so that's the time mag-renew. Pero kung walang tatak yung passport natin, so
magdala ka pa ng another document sa pag-renew. So no, kinakailangan talaga gamitin natin ang ating mga passport. Nagtataka ako ngayon kung kailan ko ito magagamit ang aking passport. Mostly ang aking mga travels is around local lang, dito lang talaga sa Pilipinas. Wala pa akong na-experience na outside country ng mga travels. Baka soon, baka will of the Lord na makapunta ako sa ibang bansa. Why not? Char lang. So, kung wala namang talagang tatak, hindi nagamit ang ating passport, so magdala talaga tayo ng another documents para supporting details or supporting documents sa ating pag-process sa ating renewal. Oo. And yun po ang mga listahan. So kung wala ka, ano ba ang mabilis na mga document or IDs na pwedeng kunin? Pinakamabilis talaga na ma-process lang siya a week or a day is yung postal ID. Yun talaga yung mga kinukuha sa mga nagpa-process ng passport. But sad to say, as of this moment, suspended ang application sa pagkuha ng ID. You wanted to get some IDs pero nagsususpended. Iba matagal naman makuha, matagal ma-release. Isa sa mga madali sana is yung voter certification, pero doon talaga sa Intramuros as of this moment. So napakahirap. And kung meron ka sa ganyan na na-mention ko, mabuti. Pero kung wala ka sa mga na-mention ko, yan ang mahirap, no? So, ano lang, kukuha ka lang ng mga supporting documents, no? Ito yung talaga yung mga listahan ng mga, tinatanggap ng DFA. So, nasanay makakuha na kayo ng passport, no? Ang good thing kasi sa passport ngayon, magagamit mo siya for almost 10 years. Isang dekada mo siyang magagamit sa buhay mo na ikaw ay magdadala lahat ng passport, dalhin mo na. Yun. And kung wala tayo, paano tayo magkaka-ID kung pahirapan naman ang pag-release ng ID? That's the point, no? We're just trying to evaluate sa ating bansa. Nako, paano tayo makakapagbigay ng ating ID kung wala mismong processing? Oo. Sa SSS, hindi sila makapag application dahil suspended. Yung PRC, yun lang po yun sa mga professional. National ID, napakatagal ding makuha. Almost 3 years yung iba, 4 years yung iba. Sa akin nga, 3 years ito bago siya dumating. Oo. At saka OWA card, hindi naman lahat nakapunta ng abroad. Voters ID yun, hindi tayo makapunta sa Pero senior citizen, hindi pa naman tayo senior. Ayun ba, napakarami. Si Ferrer, hindi naman tayo seaman. Postal ID, nag-stop. Student ID, kagaya sa akin, na hindi na ako student. So, parang mahirap din sa aking part. So, process po sa mga IDs nandyan sa aking mga vlogs. Just watch it. And don't forget to subscribe. And sana may nakuha kayong ngayong araw sa vlog na ito. This is me, Ruel Mendoza Tanyo, saying bye-bye and see you again next time sa aking vlog.